So what's up? Magandang umaga po sa inyong lahat mga kamanok. Again, another sets of questions ang ating sasagutin at ipaliliwanag po sa inyo. So ang dami na ulit na katanungan na ating sasagutin ngayong araw na to at masaya ako. Kasi palagi kayong nandyan, nagtatanong at syempre kaya kayo bumabalik ng pagtatanong dito is nagiging malinaw at maayos po ang nagiging resulta pagdating sa inyong mga alaga. Kahapon, sobrang dami talaga ng katanungan. Halos umabot tayo ng 20 minutes para lang sagutin yung lahat ng yon. Anyway, sana kahit papano nasasagot po natin. At handa tayo maglaan ng maraming oras, mahaba-habang oras para lang masagot yung mga katanungan ninyo. Ganyan po tayo kadedicated pagdating sa inyong mga inilalagay at itinatanong sa akin. So ngayon, panibago na namang sets of questions ang ating sasagutin and asahan nyo po nabibigyan po natin ng linaw ang bawat katanungan na inyong inilalagay dyan sa comment section. Kaya mga kamamay, isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever na nakakatulong, yung mga recommendations, yung mga sagot ko, huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin kayo dyan sa ibaba para sa ganon, mapag-usapan din natin yung inyong mga katanungan tungkol sa pagmamanok. So kung nagawa nyo na po yan, maraming salamat po at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So, ang una po nating katanungan is galing kay Ricardo Viter. Ayan, so, idol, tanong ko lang, ang pagbibigay ba natin ng Vitamax is ilang araw ba bago ulitin ang pagbibigay dito? Salamat po. Okay? Ang pagbibigay po natin ng Vitamax, depende po ito or nakadepende po ito sa pangangailangan ng ating mga alaga. Anong ibig mong sabihin, kamamay? Ang ibig kong sabihin, kung mas kailangan niya ng pangangatawan, mas maganda kasi si Vitamax kasi ito po ay mayroong amino acid. Yan po yung tumutulong sa pangangatawan ng ating mga alaga para mas mabilis na mag-expand. Lagi niyo po sanang hahanapin sa isang injectable supplements kung meron siyang amino acid. Mas makakatulong po, mas maganda po yan. So kung payat po yung inyong mga alaga talaga, sabihin natin may kagulangan na, sabihin natin 1 taon, kaso payat pa talaga eh. Malaki-laki pa yung hahabulin natin. So, pwede po tayo diyang mag-weekly. Pero kung nakikita natin along the road, gumaganda na yung katawan niya, pwede po nating i-monthly na po yan. So, sa madaling sabi, Ricardo, kung ako ang tatanungin mo, hanggat hindi mo nakukuha yung magandang pangangatawan, pwede mo yung i-weekly. Okay? Tapos, ang pagpupurga mo dyan, every 3 weeks. Okay? Hindi 1 buwan, every 3 weeks para talagang pasok na pasok sa katawan yung vitamina at suplemento. Okay? Maliwanag tayo dyan, ha? So, next question po tayo. So, ang pangalawa po nating katanungan ay galing kay Jason X Gaming. Ayan. So, kamamay, may tanong po ako. Pwede po ba sa manok ang Hefa Beta injectable? Nakita ko kasi sa kaibigan ko, yan ang ibinibigay niya at nakita ko yung mga manok niya maayos at masisigla pagdating sa pasyalan. Masagot sana, idol. Maraming salamat po and God bless. Okay? So ito pong Hefa Beta vitamins injectable, ito po ay mas nakafocus, okay, sa mga vital organs ng ating mga alaga, especially sa liver. Okay? Ito po ay pang-detoxify ng liver at may mga mayayaman po itong nutrients na maaaring makatulong sa katawan ng ating mga alaga. Pag sinabi po nating detoxifier, nililinis po nito ang atay ng ating mga manok. At ang ating mga manok po, pag maayos po ang atay, mas maganda po ang function, mas nakakapag-absorb po ito ng mas maraming vitamina galing sa pagkain, galing sa suplemento na ating ibinibigay. Pero kung hindi po tayo nakakapagbigay ng ganito klaseng vitamina, optional lang naman eh. Depende po ito sa ating mga breeders, sa inyo, sa akin, sa kanila, kung magbibigay po ito. Optional po ito kasi ito po ay po pwedeng ibigay sa iba't ibang uri ng hayop. Kasi lahat naman po ng hayop may atay eh. Ang manok, napili nitong Hepa Beta Vitamins Injectable na naangkop din po dito. Okay? So ngayon, pag nadidetoxify po nitong vitaminang ito ang atay ng ating mga alaga, ibig sabihin, lumilinis. Okay? Pag nalilinis, nagiging maganda po ang calibration. Mas maganda ang absorption ng pagkain, kaya mas maganda ang build ng pangangatawan. Ganyan po yun eh. Pero kapag ang isang manok po, masyadong nabigyan nyo ng napakaraming ng gamot, ng suplemento, ng kapsula, ng tabletas,
humihina po yung atay. Okay, kaya po yung pag-absorb ng atay sa iba't ibang nutrients galing sa pagkain, sa vitamina, hindi po ganun nakakapag-absorb kung kaya nagkakaproblema. Okay? Kung napapansin mo, nung binigyan nung kaibigan mo ng ganyang klaseng vitamina, Hefabita injectable, yung kanyang alaga is naging maayos, naging maganda sa kanyang alaga, huwag na po tayong magtaka. Kasi nilinis po niya ang liver ng kanyang alaga. At makakatulong po yan para mas mapaganda ang blood circulation ng buong sistema ng manok. Okay? Kaya mas nag-i-improve ang liver, nag-i-improve ang atay, kaya yung manok magiging mapula ang mukha. May B-complex din po ito at mas mataas po ang B12. Okay, nitong Hefabita injectable na to, kaya napakaganda sa katawan ng ating mga alaga. Lumalaki po ang bloodstream, ang ugat, kung kaya't mas nagiging healthy ang isang manok. So maliwanag tayo dyan So next question po tayo. Ito naman galing kay Jerry Tusing. Ayan, idol, magandang gabi po. Totoo po ba ang V22, nagpapalaki daw po ito ng atay sa manok? Sana mapansin mo ang aking katanungan from Leyte. Actually, hindi po ako naniniwala dito. Okay? Kasi po itong ganitong klaseng itong ganitong klaseng vitamina, ito po ay sa kidney, nagpo-proseso. Sa kidney po ito dumadaan, na-filterize, kaya wala pong pakialam ang liver pagdating sa suplementong yan. Okay, yan po ay ibinibigay natin sa katawan ng ating mga alaga at kidney po o yung bato po ang sumasala diyan ang nagfi-filterize. Tandaan niyo na yung liver po, yan po ang nagfi-filterize ng mga kinakain niyang mga prutas. Kaya po tayo ay nagkaka-fatty liver kahit yung mga manok. Kaya po lumalaki kasi po excess sugar po yan sa katawan ng ating mga alaga. Pag po binigyan niyo ng napakaraming prutas yung manok, okay, yung matatamis na prutas prutas. Pag sinabing prutas, yung pong tamis, yung pong sugar na galing sa prutas, hindi po glucose ang tawag, fructose po ang tawag doon. Yung po yung mga sugary liquids na galing sa mga prutas, fructose, yung pong sumasala, yung atay. Pero yung glucose, dito po siya dumadaan sa kidney. At saka yung mga vitamina, gamot, sa kidney po dumadaan. Kaya po napakalayo pong mangyari na nagpapalaki ng atay, yung V22. Okay? Hindi po yun totoo, mga kamanok. Hindi po totoo na ang B22 ang siyang dahilan kung bakit lumalaki ang atay ng ating mga alaga. Okay? So, sana po naliwanagan po tayo dito. So, next question po tayo, mga kamanok. Okay. So, ito po, mga kamanok, galing kay Epots TV. Kamamay, okay lang ba na 2 beses akong naglalagay ng fermented Jackie Oats sa pakain ng mga nokis natin, umaga at saka sa hapon? Actually, mga kamanok, yan naman po talaga ang sistema. Yan naman po talaga ang proseso. Kailangan every meal, sa tuwing magpapatuka kayo, kailangan yan po ay nandyan na po sa mixture po ninyo, sa feeding mixture po ninyo. Hindi po pwedeng ngayon maglalagay ka, bukas hindi, tapos maglalagay, tapos hindi. Hindi po ganun. Every time napapakainin yung inyong mga alaga, dapat may halo niyan. Kasama na po yan sa diet ng inyong mga alaga. Hindi po pwedeng mawala. Ako, gaya ko dito, 1 beses lang ako nagpapatuka kasi 1 day, 1 eat po ako. So, lagi po yung may halo. Kasi yan po ang dahilan kung bakit gumaganda ang pangangatawan, ang hipo, ang build, ang buto, ang ganda ng sip-sip ng nutrients galing sa pagkain dahil po dyan kay fermented Jackie Oats. Pero kung hindi po araw-araw pagbibigay ninyo, hindi rin po consistent. Sayang naman po. Kung kayo po ay 2 times per day na nagbibigay ng pagkain, dapat 2 times din po kayong naghahalo niyan. Kung kayo ay 3 times per day na nagbibigay, dapat 3 times per day din po kayo naghahalo niyan. 10% lang po ang hinihiling ko, kaya hindi po ganun karami ang inihahalo nyo sa inyong pagkain. Kung kayo nagbibigay sa umaga ng 35 grams, yan ang kalimitang ginagamit na measurement natin pagdating sa feedings, 35 or 30 grams lang, dapat nagbibigay at naghahalo kayo dyan ng kahit or at least 20 pieces na butil ng fermented Jackie Oats. Ugaliin nyo na po o sanayin nyo na po na sa tuwing magbibigay kayo ng pagkain sa manok, dapat may halo po nito. Para po sa ganon, dire-diretso ang ganda ng katawan at hindi po
manamlay ang inyong mga alaga sa pagkain ng fermented Jackie Oats. Nagiging dahilan din yan mga kamamay kung bakit hindi po inuubos nila yung pagkain, nagtitira ng fermented Jackie Oats kasi ipinagpapaliban ninyo. Kasi isang beses lang kayo nagbibigay sa isang araw, tapos 2 beses kayo nagbibigay ng patuka. Sayang naman. Okay? So ugaliin po ninyo na maghalo palagi kung kayo ay magbibigay ng pagkain sa inyong mga alaga niyang fermented Jackie Oats. Okay? So maliwanag tayo kamamay ha. Siguro hanggang dito na lang muna ang ating topic at sana makatulong. Sa mga gusto ring magtanong, sa mga gustong humingi rin ng advice, welcome na welcome po kayo at kaya po natin ginawa. Itong ating channel is dahil po yan sa inyo. Okay, lahat ng question is either mababaw, malalim, tatanggapin ko po kahit newbie, baguhan o matagal ka na sa pagmamanok. Basta gusto mo ng tropang kagaya ko at gusto mong mapakinggan ang aking opinion base sa iyong mga katanungan, huwag mo lang kalimutan na mag-comment sa ibaba. At syempre, mag-like ka na rin at mag-subscribe. So see you for our next vlog mga kamanok. Mahal ko po kayo. Paalam.